Naku, eto ha. Sara, BP Sara, ipapatawag ulit sa Quadcom. Asan ba yung ano natin na yan? Topic natin na yan. Eto BP Sara, ipapatawag ulit sa Quadcom. Ayan, mga kababayan. November 1, sabi ng mga DDS. Mga hinayupak na to. November 1, mga nagtatrabaho. Ayaw ho kasi nilang magtrabaho, mga kababayan, ng November 1, no? Kasi hindi ho pabor sa kanila. Kasi ipapatawag na naman ang Vice Presidente doon sa Quad Committee. Mga hinayupak na to, November 1, nagtatrabaho. Tayo naman po. Aba, okay ang Quadcom talaga, no? Talagang nagtatrabaho. Ultimo November 1. Sinulatan nila ang Vice Presidente. Di ba? Sinulatan nila ang Vice Presidente. Ano sabi dito? Tama ba? Ito. Sorry. Quadcom, hindi Quadcom. Parang Committee of Good Government. Sorry. Nagtatrabaho ng November 1. Yan. Committee of Good Government and Public Accountability. November 1. Ayan yung sulat. Office of the Vice President. Dear, malamang BP Sara o kung sino man yan. Sorry na. Salamat sa mga ano tawag dito? Nag-correct sa atin. The committee will continue its deliberation of PS number 379 on the regularity of the budget utilization of the office of the Vice President, asserting the power of the purse of Congress. No? Masaya sana kung buhay si Defensor Santiago, sabi, para gisahin si Digong. Tama ho, no? Tuloy. The committee formally invites you to attend the hearing in November 5, 2024, Tuesday, 10 a.m. People's Center, House of Representatives, Quezon City. Sabi ni Emiliano Barcial, na late ako. Okay lang po yan. Meron naman pong replay dyan. One of the key issue, pag-uusapan, to be addressed in the upcoming hearing is the utilization of the office, of your office, regular and confidential funds from 2022 at 2024. Kasi wala pa din pong sagot no? Hanggang ngayon pa din mga kababayan ay nananatiling wala. Floating yung mga katanungan dyan. Meron yung mga sablay pa, merong nilabas, di ba? Yung mga safe house, 250,000. Laki, Including unverified claims and strategic partnership agreement in the OBP socio-economic program concentrated in NCR to benefit around 2 million individuals in a span of 2.5 taon among to 4 billion. Grabe. With your participation in the operation of the OBP, your testimony is important. Sa tingin niyo po pupunta ang ating Vice Presidente diyan sa imbitasyon na yan? Baka hindi ho. No? Yung tatay nga sumimple na. Yung tatay sumimple na, sabi, pupunta po ba kayo sa pangalawang pagpapatawag sa inyo sa Quadcom? Depende sa aking lakas. Ay. Sabi naman ng mga DDS, tingnan nyo si Tatay Digong. Nandoon pa din sa Senado. Naubusan na sila ng tanong. Nandoon pa din sa Senado. Pero kapag ka dito sa sa Quadcom o yung mga patawag sa Congress, depende, mahina ho, no? Pag sa Senado, malakas. Pero kapag ka sa Kongreso, mahina. Sinimplihan na po ng tatay nila. Sabi, depende kung malakas ako. Nasabi ko na naman lahat yun Di ba? Sa Senado, hindi po. May mga katanungan po na gustong marinig ang Quadcom o ang Kongreso. Kagaya na lang daw po yung bayaran. Hindi na.
Kumbaga ewan ko, mga bossing, siguro technique din nung ibang mga senador dun na ubusin yung oras doon sa ibang mga, walang kaek-ekan na mga katanungan tsaka yung mga tsikahan kay dating pangulo, tsaka hinayaan na si dating pangulo lang ang magsalita ng magsalita. Parang press conference nga ho niya, 'no, doon sa Senate upang hindi maisingit ni Senadora Risa Hontiveros yung mga reward system. Yun po ang gustong malaman ng Quad Committee, mga bossing. Yun po mismo ang gustong malaman, 'no? Dahil diyan po sa mga reward system na 'yan, yung mga less po na ayaw namang tumegi, napapategi. Bakit ho? May pera, eh. Oh, namomroblema. Magpapasko. Alam niyo naman po kaugalian natin ng mamamayang Pilipino, 'no? Uy, magpapasko ngayon. Kailangan meron tayo kahit papaano, 'no? Kailangan meron kahit papaanong pang Noche Buena. Oh, 'di ba? Gano'n. Gano'n tayong mamamayang Pilipino ho, mga bossing, eh. Oh, sabi, "Oh, sige, humuli na lang tayo diyan ng papayat-payat. Humuli na lang tayo ng tirik ang mata diyan." Oh, para sa gano'n, may pang Noche Buena. Yun po yung mali doon sa reward system. Anyway, tuloy natin. Pag-uusapan nga yung budget, kung saan ginamit, at saka sana pag-usapan na din, 'no, yung hinihinging budget na 2 bilyon para po next year, mga kababayan. 2 bilyon. Pinakamalaki po, 'no, sa history ng Office of the Vice President, mga kababayan. Tapos ayaw magpaliwanag ng ating Vice Presidente. Sabi ni Just Vincent, "Dami kong na-miss, rewind ko lang. Mamaya may inaksyonan pa, eh." Mga bossing, doon sa senador natin, 3 pa lang, 'no? 3 na kumbaga para sa akin, yung gusto ko suportahan. Congressman Busita, 100% 'yan. Hindi pa congressman 'yan, 'no? Hindi pa congressman 'yan, ARSAP pa lang po, talagang malaki na ang natutulong niyan sa ating mga kababayan. Tumatakbo po ngayon, independyente, hindi po, sa ilalim ng mga DDS. Wala pong katotohanan 'yon. Independent pong tumatakbo si Congressman Busita. Oh, sa pagkasenador. Pangalawa, Doc Willie Ong. Mark, may sakit na 'yun, Bakit ganito, ganyan? Dahil ho nakikita, sabi naman ni Doc Willie Ong at sabi din ng mga doktor niya, by Nobyembre at Disyembre mag-iikot na ako. Yan yun, pwede na. Malakas na ho si Doc Willie Ong. Dahil ho, nakita ko, mga kababayan, na gusto ni Doc Willie Ong, gusto niyang magkaroon